I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confident. Sa wakas, dumating na rin yung motor na ating matagal nang iniintay. Nagkaroon na po dito sa Motorlandia Santa Cruz, kaya i-review na natin. Okay, itong Motorlandia motorcycle po ay dito lang located sa 1488 Piggy Bar Street, Santa Cruz, Laguna. Dealer din po sila ng Big 4, bali multi-brand nga po sila. Okay, dito po sa loob makikita natin yung malawak nilang showroom. Okay, yan, available po dito yung mga motorsiklo ng Big 4. Pero syempre, ang bida natin ngayong araw ay ito pong Kawasaki Brusky 125. Kung mapapansin natin, late na naglabas ng scooter ang Kawasaki. Pero sabi nga, it's better to be late than never. Kaya ito, meron na naman tayong karagdagang pagpipilian sa Big 4. Ito pong Kawasaki Brusky 125. And then napansin ko po dito sa kanyang fairings, sama kanyang mga decals. Collaborated po siya dito sa isang motorcycle company na Modenas. Pala, available lang po sa tatlong kulay itong Brusky 125. Ito nga pong red, meron din po siyang color blue at gold. Pero dahil kulay red nga lang po ang available dito sa Motorlandia, kaya ito muna ang pinakamagandang kulay sa ngayon. Okay, napansin ko sa kanyang color combine ng mga decals, blue, white, and black. And then yung kanyang main color nga po na red. Glossy red po siya mga riders. Okay, dito po sa side profile, sunod-sunod na yung kanyang description. Una, yung kanyang model name na Brusky, and then nga po ito yung isang brand ng motorcycle na Modenas, and then yung kanyang displacement na 125, and then maganda po rito, ay fuel injected na po siya. And then dito po sa side profile, another model name na Brusky na may mga design po ng decals na gray and blue color combined. Pero syempre obviously inspired po siya sa Honda Click 125, yung kanyang design, lalo na dito sa kanyang front. Ayan, meron siya ditong na glossy black and glossy red na color combined, carbon fiber finish na mga fairings, and then dito yung brand na Modenas. Kaya bumagay po yung kanyang model name na Brusky, parang brusco ang datingan, di ba? Lalo na dito sa front, yung mga edge niya, marami siyang cuts, maskulado ang kanyang datingan. Okay, dito po sa kanyang lighting system, kikita nyo medyo compress siya, di ba? Hindi katulad sa Click na medyo malapad. Okay, maganda naman dito, nasa taas na yung kanyang turning signals, all LED na po siya mga ka-riders. And then nasa baba po ng turning signals yung kanyang DRL na dito naka bad boy look din na kilay. And then yung kanyang main headlight na split type na all LED rin po. And then dito po sa tail light, wala na akong makitang bulb, all LED rin po ang ginamit mula sa stoplight, tail light at turning signals. Then of course meron siyang reflector dito sa rear. Hanggang dito po sa ilalim meron siyang extra na plate lights para sa ating plate number. And then reflector magkabila ng kanyang rear fender. And then gumamit po ng Maxi style dito po sa front na naka-tubeless na. And then made in Indonesia at Taiwan standard po siya. Okay, may sukat po ito na 80 by 90 by 14. And then yung kanyang mag wheels, kita nyo, yung pagka silver yung kanyang mugs, nakapareho talaga dun sa Honda Click version 1. And then single disc sa kanyang front brake na meron pong dual piston caliper. And then ang ganda po ng kanyang telescopic fork na front suspension, naka silver gray ang kanyang kulay. Okay, medyo makapal po yung plastic niya, hindi siya flexible plastic mga ka-riders ha. Kaya ingat-ingat na lang. And then may sukat naman po na 90 by 90 by 40 dito sa rear tire. And then naka single sided shock po siya na meron namang swing arm. Okay, sa kanya pong rear brake naka drum. At pagdating po sa kanyang CVT, ayan, makikita naman natin meron pa rin siyang kickstart para in case na magloko yung ating electric starter, no problem, meron pa rin tayong option para mag-start. Then ang ganda ng kanyang crankcase, di ba, kulay silver gray, kaya brusco talaga ang datingan, no? And then sa pillion footrest, butit may rubber po dahil bakal po ang kanyang foot peg. Kaya hindi naman siya matalas, naka-shape siya. And then wala pong kill switch yung kanyang side stand. Then napansin ko parang medyo paiksi ang kanyang side stand, di ba? Then sa center stand, okay din naman ang kanyang pagkakabuka. And then pagdating po sa kanyang floorboard o dito sa kanyang gulay board, almost the same po ng Honda Click version 1. And then nandito rin po sa right side yung pwesto ng battery. Then okay na hindi maglagay ng mating at magaspang na po yung kanyang floorboard. And then meron pong magkabilang pocket, left and right side. Mababaw po dito sa right side at malalim naman po dito sa
left side. And then meron din po siyang USB ready charging port. Hindi lang pansin kasi kulay black, pero ayan, very useful po ang kanyang charger. Okay, syempre sa kanya ignition system, naka-manual key po ang ginamit. And then meron na rin po siyang seat opening switch dito sa katabi po ng susian niya. Utility hook dito sa gitna. Okay, check natin sa ilalim ha. Okay, wala. And then sa kanya naman pong stock na upuan, napansin ko ho, mababa po yung kanyang tabas. At hindi siya matambok. So pabor po ito sa ating mga angkas para hindi mahirapan. Mababa lang siya oh. Isa pa, malapad po yung kanyang upuan oh. Para mas maganda nga naman dun sa may malalaking bat. Salong-salo dito, tapos nakahulma pa sa hita. Malambot din naman siya at magaspang po yung kanyang seat cover. Check natin ha. Okay, single tone lang po siya na walang stitches, yun lang sa loob syempre. Ayan, ang gaspang po ng kanyang seat cover. Hindi tayo dudulas. Okay, meron lang pong 14 liters na underseat storage itong Brusky 125. So obviously hindi po papasok dito ang full face helmet. Siguro yung mga half face helmet lang o yung nutshell na helmet. And then andito po sa loob siyempre yung kanyang stock na side mirror. And then basic tools. Okay, wala na nakalagay. And then meron po siyang 5.1 liters na fuel tank capacity. Maliit ang konti sa Honda Click, di ba? Nasa 5.5 po ang Honda Click eh. And then sa fuel consumption po niya, wala pa po tayong details na nakuha. Pero obviously naman dito po sa mga 125 na scooter, kadalasan pong konsumo niya na nasa 40 to 45 kilometers per 1 liter. Pero meron naman tayong nakuhang details sa top speed, nasa 104 kilometers per hour. And then bakal po yung kanyang grab bar na kulay metallic gray. Katerno po ng kulay na kanyang crankcase. Okay, sa kanya naman pong stock na muffler, same lang din po ng sukat or looks ng Click 125. Okay, ayan, meron siya ditong heat guard sa tip na meron mga stainless na Allen bolt. And then plastic na heat guard. And then dito po sa kanyang elbow, puti nilagyan siya ng protection. Okay, meron siyang heat guard dito na metal para in case na mapatikit tayo, no problem. And then meron lamang po siyang 800 ml na engine oil capacity. And then 110 ml naman po na gear oil capacity. And then 4-stroke, single cylinder, 2-valve. And then air-cooled pa rin po sa kanyang cooling system. But fuel injected na po sa kanyang fuel supply system. 125cc displacement. Maximum power of 9.5 horsepower at 7,500 RPM. Maximum torque of 10 Nm at 6,000 RPM. And then sa weight, tumitimbang po siya na 108 kilos. At sa ground clearance naman po, nasa 120 ml. At 760 mm naman po na seat height. Okay, sinide stand po natin ha. Pero napansin natin medyo tuwid ang kanyang position, di ba? Pero sana medyo itagilid pa. So kailangan pa natin ng adjustment na gagawin dito po sa side stand. Sana ibuka pa siya ng konti para tumagilid pa. Okay, check po natin ha. Kasi 760 mm na seat height. So obviously mababa po yun. Kaya lang napansin ko malapad. Kaya sigurado medyo tiyad tayo dito. Ayan. Katulad na inaasahan na yan, medyo tiyad nga po tayo. Pero kayang ilapat po ang isang pa, pero yung isa ho nakatiyad. Pero all in all, abot-abot po natin to. Ganun naman talaga ang motorsiklo, medyo natitiyad, di ba? Dito po sa kanyang panel, combined analog and digital. Same dun sa ating Click version 1, di ba? Dito po yung kanyang fuel indicator sa digital part, and then dito sa analog naman yung kanya pong speedometer, and then dito sa magkabilang side yung kanya pong high beam low beam sign, turning signals, and then siyempre yung check engine sign, and then sa mga switches and button po dito sa left side nandito po ang high beam low beam, horn, and then turning signals, and then dito po sa kabila ayan meron siyang switch ng hazard saka hazard off. Wala lang po siyang idling stop o yung stop and start system, and then electric starter push button. Okay, check po natin ha. Ayan, namamagalan po ang ating pa kaya nakasandas lang tayo. Okay, tama lang naman po yung size ng kanyang floorboard para sa ating pa. Sakto lang. Then may space pa naman sa ating tuhod, hindi dikit sa kanyang mga pocket. Okay, sa turning radius po niya. Ayan, eksakto sa ating hita. Kaya hindi na tayo dapat bubuka ng bubuka. Para hindi tayo maipit kung mag-sharp government tayo sa manibela.
And then maganda po yung position ng manibela. Medyo may pagka-upright, hindi tayo pasubsob. Kaya no problem, hindi sasakit ang ating likod. And then wala pong park brake lock yung kanyang mga preno, pero check natin yung kanyang rear brake na drum. Okay, malakas po ang kapit pero malalim. Siguro mas gusto ko pa sanay po kasi ako yung half press lang, kagat-agad. Pero ito, almost full press tayo bago siya mag full stop. So yan, madali namang i-adjust ang drum brake. And then sa kanya po ng front brake na disc, okay, ito maganda, half press lang, agad-agad. And then sa kanya pong rear suspension, okay, malambot po ito. Compare ko dun sa click, mas malambot po ito. Nakita nyo naman po yung kanyang body, talagang sumasama, nakikisayaw na rin. Nakakita ka na ba ng Kawasaki matitikas na hanggang ngayon umaandar sa Pilipinas? Pwedeng pang forma, pwedeng pang karera, depende sa'yo anong gusto mo na pa-forma. Nakakita ka na ba ng Kawasaki matitikas na hanggang ngayon umaandar sa Pilipinas? Pwedeng pang forma, pwedeng pang karera, depende sa'yo anong gusto mo na pa-forma. Yung Kawasaki kahit luma ay matibay, ibang iba sa mga motor na mahuhusay. Para sa akin yung motor ko ay maganda kasi alam ko ito ay naiiba. Kahit nakatambay ng pinagtitinginan ng mga tao, ganyan talaga pag yung luma ginawang bago. Maganda sa paningin ng mga tao, kaya yung iba ay ginagaya na ako. Lalo na sa ibang tao ay kumikinang na siya pag umaandar, pinagtitinginan na. Iba talaga pag ako ang nagdala, yeah. Nakakita ka na ba ng Kawasaki matitikas na hanggang ngayon umaandar sa Pilipinas? Pwedeng pang forma, pwedeng pang karera, depende sa'yo anong gusto mo na pa-forma. Nakakita ka na ba ng Kawasaki matitikas na hanggang ngayon umaandar sa Pilipinas? Pwedeng pang forma, pwedeng pang karera, depende sa'yo anong gusto mo na pa-forma. Lumang motor. Okay, dito po sa Motorlandia Santa Cruz, Laguna, meron po siyang cash price na 78,000. And then sa installment po, magda-down tayo ng 6,000 pesos. At sa 3 years naman po, ay 3,340 monthly. So sa mga iba pa niyong katanungan, pwede niyo pong bisitahin ang kanilang Facebook account na Motorlandia Santa Cruz. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Mahihiya gumamit ng makaduma kasi dyan sila ay humahanga. Huwag kang mahihiya gumamit ng